Dumating si Carding sa probinsya upang bisitahin ang kanyang lolo. Malamig at madilim ang gabi, ngunit mainit ang pagtanggap ni Lolo Berting sa kanya. "Lolo, ang laki naman po ng bahay ninyo. Parang may mga kwentong taglay, ano?" Tinitingnan ang bahay mula sa labas at tila may kakaibang pakiramdam ang binata. "Apo, matagal nang may mga kwentong bumabalot sa lugar na ito. Maraming sikreto ang mga pader na ito, po." "Talaga ba, Lolo? Ano po ba ang kwentong iyon?" Nag-aalinlangan ngunit nagsalita rin sa wakas ang kanyang lolo. "Isa na riyan ang kwento ng White Lady. Isang babae na nabiktima ng kasamaan at hanggang sa ngayon nagpaparamdam pa rin sa mga nakakadaan sa tabi ng kagubatan." White Lady? Nako, Lolo, hindi ako naniniwala sa mga ganyang kwento. Pero bakit po ba siya nagpaparamdam? "Apo, may mga bagay na hindi basta ipinaliliwanag. Sinasabi nilang siya'y naghahanap ng hustisya or siya'y biktima ng isang trahedya at ngayon bumabalik siya upang humingi ng tulong." Biglang bumukas ang isang bintana. Naghatid ng malamig na hangin sa loob ng bahay. Napatingin si Carding sa bintana. Tila may nakita siyang anino sa labas. Nagpas siyang tuklasin ni Carding ang lugar sa kabila ng payo ni Lolo Berting na mag-ingat. Dumaan siya sa gilid ng kagubatan upang saan sinasabing nagpapakita ang White Lady. Gusto kong malaman ang totoo. Baka naman kwento lang ito at kwento ng matatanda para takutin tayo. Habang naglalakad siya sa gilid ng kagubatan, unti-unting lumalalim ang gabi. Napansin niyang tila masyadong tahimik ang paligid. Walang ingay ng mga hayop o kahit hangin. Ano kayang meron dito? Bakit parang ibang-iba ang pakiramdam? Habang lumalapit siya sa mas madilim na bahagi ng kagubatan, bigla niyang nararamdaman ang isang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang tabi. Napalingon siya at sa gilid ng kanyang mata nakita niya ang isang puting anino na lumulutang sa pagitan ng mga puno. Sino ka?" Napahinto. Tumibok ng mabilis ang puso ng binata habang nanginginig. Walang sagot mula sa anino. Tila naghihintay ito, palapit ng palapit kay Carding. Nanginginig si Carding habang hinahanap ang kanyang telepono, ngunit biglang nawala ang signal. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Umaatras siya, natatakot na. Biglang sumulpot ang White Lady sa harap niya. Maputing maputi. May mahahabang buhok na nagtatakip sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay duguan at ang kanyang damit ay puno ng sugat at pilat. "Tulungan mo ako. Kailangan ko ng katarungan." Napaatras, na takot ang binata. Anong kailangan mo? Anong nangyari sa'yo?" Unti-unting lumapit ang White Lady. Nanginginig ang boses sa sakit at galit. "Pinatay nila ako. Tinalikuran ako. Wala nang natira sa akin." Bago pa man makasagot si Carding, biglang bumalik sa normal ang paligid. Naglaho ang White Lady at si Carding ay naiwan na nanginginig ng puno na sa takot. Totoo kaya yun? Yun pala ang sinasabi nila na White Lady. Kailangan ko nung bumalik sa bahay. Kinabukasan, si Carding ay balisa at tila hindi nakapagpahinga. Hindi mawala sa kanyang isipan ang nakita niya kagabi. Bumalik siya sa bahay at kinausap si Lolo Berting. Lolo?
nakita ko siya kagabi. Ang White Lady, nandun siya sa kagubatan. Apo, sinabi ko na sa'yo, huwag mong subukan ang mga bagay na hindi mo nauunawaan. Pero lolo, kailangan ko siyang tulungan. Sinabi niya, kailangan niya ng hustisya. Kung yan ang gusto mo, kailangan nating puntahan si Tomas. Siya lang ang may alam kung paano natin matutulungan ang kaluluwa ng White Lady. Agad-agad pumunta sila Carding at Lolo Berting sa bahay ni Tomas, ang manggagamot ng baryo. Ang bahay niya ay puno ng mga anting-anting at lumang kagamitan. Nagkulay ng kahel ang langit habang papalapit ang gabi. Narinig ko na ang tungkol sa'yo, Iho. Alam kong nakita mo ang White Lady. Opo, Mang Tomas. Gusto ko po siyang tulungan pero paano po? Ang White Lady ay isang kaluluwang hindi mapanatag. Pinatay siya ng kanyang kasintahan at ang mga taong nagtaksil sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin napaparusahan ang mga may sala. Kaya siya bumabalik upang maghanap ng hustisya. Anong dapat kong gawin, Mang Tomas? May isang lumang kwento na ang kanyang kaluluwa ay hindi nakakalaya hanggat hindi napaparusahan ng mga may sala. Kailangan mong hanapin ang mga pumatay sa kanya at ihatid sa hustisya. Tanging sa ganitong paraan lamang siya mapapanatag. Napatitig si Carding sa mga mata ni Tomas. Nararamdaman ang bigat ng kanyang misyon. Paano po yun? Hindi ko nga sila kilala. Pero gagawin ko po. Kailangan kong matulungan siya. Pagkatapos noon, bumalik si Carding sa kagubatan. Ngunit ngayon ay may dala siyang anting-anting mula kay Tomas at ang mga dasal ni Lolo Berting. Malalim na ang gabi at walang ibang tao sa paligid. Kailangan ko itong paghandaan. Sigurado akong magpapakita siya sa akin ngayon. Yung White Lady. White Lady! Alam kong nandito ka ngayon. Nandito ako para tulungan ka. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagkasala sa'yo at gagawin ko ang makakaya ko para makamit mo ang hustisya. Unti-unting lumamig ang paligid nang biglang nagpakita ulit ang White Lady dito sa kanyang tagiliran. Ngunit ngayon ay mas kalmado, tila nagpapakita ng tiwala kay Carding. Si Julio, ang aking kasintahan. Taksil siya. Pinatay niya ako upang makuha ang aking mana. At ang mga kaibigan niya, tinulungan siya upang maitago ang krimen. Nagsasalita ang White Lady ng napakahinang boses na puno ng kalungkutan. Saan ko siya pwedeng mahanap? Ang pagtitimpla ng galit at awa ni Carding unti-unting naglaho, ngunit iniwan ang isang bulong mula sa isang White Lady. Hanapin mo siya sa lumang bahay, sa gilid ng bayan. Doon siya nagtatago ngayon. Napanganga si Carding sa narinig. Alam niyang ang lumang bahay na iyon ay matagal nang inabandona at maraming kwento ng kababalaghan. Ngunit ganun pa man, nagpunta si Carding sa nasabing bahay isang gabi. Madilim at malungkot ang lugar at tila walang ibang tao kundi siya. Ngunit may naramdaman siyang presensya. Julio! Alam kong nandito ka! Alam kong nagtatago ka ngayon! Walang sumagot sa kanyang panawagan. Ngunit naramdaman ni Carding ang biglang paglamig ng paligid. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. At sa dilim, nakita niya ang anino ng isang lalaki.
Sino ka? Paano mo ako natagpuan? Ako si Carding at nandito ako upang tapusin ang sumpang nilikha mo. Hindi mo na malilihim ang ginawa mo kay Maria. Nagulat si Julio sa narinig at sa pagkagulat, napatakbo siya patungo sa likod ng bahay. Sinundan siya ni Carding, ngunit biglang narinig nila ang isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto. Si Julio ay napatigil, nakaharap kay Carding. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Naging sakim ako, alam ko yun. Hindi ko alam ang aking ginagawa. Walang kapatawanan ang ginawa mo. Narito ako upang siguraduhin makakamit ni Maria ang hustisya. Biglang bumukas ang pinto sa likod ni Julio at mula sa loob lumabas ang White Lady. Ngunit ngayon ay may kasamang mga kaluluwa ng kanyang mga pumatay. Lahat sila ay mukhang galit at nanggagalit. Wala ka nang matatakasan, Julio. Panahon na upang magbayad sa iyong kasalanan. Napaluhod si Julio at habang papalapit ang mga kaluluwa, narinig ni Carding ang kanyang huling sigaw at takot at pagsisisi. Unti-unting nawala ang lahat ng kaluluwa. Si Julio ay naiwang walang malay sa sahig. Kinabukasan, bumalik si Carding sa bahay ni Lolo Berting. Pagod at tila walang tulog. Ngunit may kasiyahan sa kanyang mukha. Niyakap niya ang kanyang lolo. Tapos na, Lolo. Nakamit na ni Maria ang hustisya. Mapapanatag na siya. Ang nakangiti, yakap ni Carding ang kanyang Lolo Berting. Alam kong magagawa mo yan, Apo. Minsan, ang ating mga desisyon ay nagsasakripisyo ng ating kapanatagan. Ngunit ngayon, wala nang kaluluwang maghahanap ng hustisya sa kagubatang iyon. Niyakap ni Carding ang kanyang lolo at alam niyang sa kabila ng takot at kaba, nakatulong siya upang magbigay ng kapayapaan sa isang kaluluwang matagal nang naghahanap ng hustisya. Pagkatapos ng mga sandaling iyon, mahimbing na natutulog si Carding sa isang higaan. Ngunit sa isang iglap ay may biglang lamig na parang yumakap sa kanya. Nang iminulat niya ang kanyang mata, ay bigla siyang natakot at sinabing, Sino ka? Mga kaibigan, aabangan natin ang susunod na kabanata sa kwentong ito.